Tapos once na natapos mo na yung pag-fill out ng application mo online, so isi-save mo yon. At the same time, para makapag-proceed ka, may link doon kung kailangan mong magpa-appointment na para isubmit mo yung mga documents mo dun sa visa application center nila. So, ang UK visa, hindi ka talaga pupunta sa pinaka UK embassy dito sa Pilipinas. So, meron silang accredited third party na parang visa application center na kung saan dun ka nila papapuntahin para isubmit yung mga documents, and at the same time kaya ka papapuntahin doon at magkakaroon ka ng appointment with them kasi kailangan nila yung biometrics mo. At the same time, pipicturean ka nila doon. So, basically wala namang interview na nangyari kasi yun muna yung process nila. So, siguro just in case lang once nakuha nila yung mga documents mo, tapos kailangan nila ng additional info, pwede ka nilang tawagan to set for an interview. So far, yun nangyayari sa akin, wala namang interview na. So, ang mangyayari niyan, syempre, bago ka pumunta doon, kailangan yung mga supporting documents mo is ready na. So, ang mga dapat mong i-ready is yung mga bank certifications mo regarding sa savings mo, tapos mga certificate of employment kung may work ka. So far yung mga nasubmit ko is yung bank savings certification ko, tapos yung mga other investment ko, nanghingi na ako agad ng certification ng investment na mga ganito, ganyan. So, luckily, after ng July 18, July 19 na workout ko naman lahat yon. Kasi pwede naman siyang makuha online. Kung halimbawa, mayroon kang digital bank. So, tapos kailangan mo ng statement of account, so pwede mong i-generate yon. Tapos nakalagay naman doon is for visa purposes. Yung savings na digital savings bank na meron ako is yung Maya Bank. So, mabilis kumuha ng confirmation doon or confirmation of bank savings account. Tapos pwede mo na yung i-print afterwards. Tapos yung naman yung sa certificate of employment, syempre kung mare-request mo agad yun sa HR nyo, yun, pwede mong supporting documents din yun. Tapos dun sa list na nabasa ko dun sa website, it matters din yung previous passports mo. Kasi kung halimbawa isa yun sa mga isasubmit mo, kailangan mong i-print or ipa-photocopy lahat ng mga pages na may stamp ng mga countries na na-visit mo in the past. Tapos saka mo yun i-print. So pwede mong i-submit din ng mga yon. So far, since mayroong kunyari yung event na pupuntahan ko doon is my invitation, so prinint ko rin yon para pang support dun sa kung bakit ako pupunta ng UK. Mga ganon. Ano pa ba? Yun, yung apat na yon, like certificate of employment, bank savings certification, yung mga copies ng previous passports ko, and that's it. At saka yung invitation. So okay, since meron namang details or once na nabasa mo yung details dun sa website, so malalaman mo din yung mga other requirements na pwede mong pang support. So hindi magma-matter yung kung mayroon kang credit card, so hindi mo naman kailangan magbigay ng credit card statement of account mo, mga ganyan. So yun. So once okay na ang mga yon, may option ka to upload dun sa website. Pero kung halimbawa hindi mo siya ma-upload dun sa website, ang mangyayari niyan, once na nakapag-appointment ka na, napupunta doon sa araw ng appointment mo, pwede ka mag-avail ng additional service ng third party na yon. Para sila na ang yung mag-scan tapos i-upload nila doon sa system nila. So, ang nangyari,
since July 18 ko siya na-apply sa online, and then July 19 nakapag-process ako ng mga requirements. So feeling ko okay naman na lahat yung mga requirements na yun. Nag-login ulit ako para i-set na yung appointment online din. So, mamimili ka doon sa pag-set ng appointment, mamimili ka ng place or visa application center na pwede mong puntahan, like malapit sa area mo, tapos nataon na doon yung visa application center area nila, so pwede mong piliin yon. So, good thing is, ang pinili ko is yung sa Circuit Makati na visa application center nila. So, good thing is, from Monday to Sunday, open sila. So, binook ko siya ng Sabado, which is July 20. Tapos nagpa-appointment ako agad. Or nakita ko siya kasi may sked. Available slot na sked is July 21. So, clinic ko yon. Tapos namili ako ng oras ko. Tapos nag-avail ako ng mga additional services nila. So, yun. Kapag pagpunta mo doon, parang mayroon kang babayaran na 3,600. So parang yun yung pag-aasikaso, payment yun sa pag-aasikaso kanila habang nandun ka. Tapos kung gusto mo na, kasama na din doon yung courier service fee just in case makuha na yung, ma-approve na yung visa mo. Since kukunin nila yung passport mo, ibabalik nila yun. Tapos ipapadala na to courier. Pero may option ka naman to pick up na lang yung passport mo dun sa designated place na pwede mong pag-pick upan nung passport mo. Just in case, para at least mas safe. Kasi kapag sa courier, kasi hindi mo alam kung kailan nila ma-deliver. Pero sa akin, based on my experience, although gusto ko sanang palitan na parang ako na lang mag-pick up, pero nung in-advisean ako or naka-receive ako ng text or email na ang sabi is ito nga kapag hindi mo alam kung approved ka, pero parang ang sinasabi dito own bank, sir. Okay, wait lang. Siyempre, delay. Security bank. Ito. May magti-text sa'yo from VFS. Ito yung third party na nag-assist ng mga visa application ng UK visa. Sabi dito, the process visa application for reference number was received at the UK visa application. Na-receive ko to nung July 30. If a courier service was purchased from VFS, your process visa application will be delivered to the chosen address. If not, the documents can be collected during the designated passport collection times. Tapos, after ng mga ilang oras ulit, the process visa application with reference number is dispatched via courier on July 30, 2024. So, ano to? Sabi ko, na-approve ba ako ng visa? Ganyan. Tapos, paano ba matrack yung application mo habang naghihintay ka? So, kapag nandun ka sa visa application center, meron silang bibigay sa yung mga parang mga flyers kung saan nakalagay doon yung details kung paano mo ma-access. So, nakalagay doon track your application. Pero ang lalabas lang naman doon is yun nga, yung ang last na nakita ko nung in-access ko, sabi dispatch na daw nung July 30, ganyan. So, expect, since courier yung pinili ko, expect mo na lang na hintayin mo silang tawagan ko na ma-deliver sa address na in-indicate mo doon. So, yun naman yung nangyari. So, akala ko para matatagalan pa, tinawagan ko pa yung LBC. Yun pala, mayroong tracking number naman na ibibigay sa'yo, na copy mo. So, buti na na-retrieve ko. Tapos na-track ko yung shipment yung passport ko. Tapos, akala ko kasi baka matatagalan pa, so tinawagan ko kanina. And then, yun pala, since in-address ko siya sa office namin, hindi naman ako tinawagan nung courier man. Diretso siya dun sa mga receiving documents ng
ng company ko. So, buti na lang nung pag-check ulit ng track, nakalagay doon received by this. Yun yung taong nandun nagre-receive dun sa area namin ng receiving ng document. So, bumaba ako agad. So, yun na nga. Nakuha ko na tong passport ko. Tapos, nung tinignan ko nga, nagulat ako, ito na yun. Meron, yun. So, yung text pala nilang ganyan, ibig sabihin yan, pag na-dispatch na, most likely, approved pala yung UK visa mo. Ito. Ay, hindi. Iba yan. US visa ko to for 10 years. So, next time ko naman ikikwento kung paano nangyari yung processing ng US visa ko noong November 2019. O, di ba? So far, ang makikwento ko ngayon is yung sa UK visa ko na na-approve. And I'm just happy. So, yun. So, kung may mga tanong kayo, pwede nyo akong or you can inquire by putting your comments below na lang. So, I will answer it the best I can para ma-assist kayo kung paano kayo or para mas ma-clarify pa yung mga inquiries nyo if mag-a-apply kayo sa UK visa. Okay? Thank you! I'm gonna sleep now. Bye!